hindi yan isuspend ng COMELEC. Kasi ano ngayon pinag-iinitan ng Duterte yun at yung bagong generasyon at iba pa. Kasi daw kesyo may nakabinbin na kaso. Ipinaliwanag na ni Cardema na yung kanilang Duterte Youth Party ay noong 2019, yes, may kinakaharap silang kaso, but still, you know, yung mga yung during that time ay na-proclaim pa rin sila din 2022 at yung kaso na yan ay iniraise doon sa Supreme Court ng mga complainants and then yan ay nabasura. So ito ay personal, political ang ginagawa ng Bangag administration. Tapos sasabihin niya mag-reconcile. Tapos yung mga galamay niya, yung hinayupak na George Garcia, patuloy ang pagharang para i-proclaim itong mga binoto ng taong bayan. Samantalang itong Tingog Party List, yung party list niya ni Tambaloslos na may kinaharap siyang kasong bribery dito sa Delaware Court pa. Diba? At kung ano-ano pa, ayaw nilang isuspend. Si De Lima, nasangkot sa pulboronic, hindi lang yan, na immoral na pumatol sa Lantang Saba. Dahil daw sa kanyang sa kanyang kalibugan or frailties of a woman, kahinaan. Siyempre, pag nahina ka, kahit alam mong may asawa at alam mong napaka-immoral ang gagawin mo, ang tawag dyan ay kahinaan at kalibugan. Kasi kung hindi ka naglilibog-libog, naglibog man ba ang ulo ko? Kung hindi ka naglibog-libog, bakit ka naman papansin sa isang sabang basura? Right? Naturingan kang pa-arte-arte na DOJ secretary, tapos ang kaya mo lang, diba? Palibasa, walang gustong pumatol, diba? So doon na lang siya sa crumbs. Marcos resign na. We demand manual count. Sabi ni Federal Post TV. Exactly. Cora McCarver. Thank you, Palangga. Oy ha, sa May 24 ha, meron sa Netherlands, sa Maldiville Park. And May 31, meron din dyan. Diyos ko, talaga naman, I wish I can be there, di ba? So ngayon, mga kababayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, na bakit tama lahat ang mga itinuran ng ating Vice President sa lahat ng panggigipit nila. 125 million confidential funds. Mga palangga, na wala nga silang maipakitang ebidensya na ito ay nilustay. Di ba? Wala silang maipakita dahil yan ay sinasagot ng opisina ng Vice President, mga kababayan. Okay? Yang mga auditing na yan. Pero ngayon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakita na natin na yung confidential fund na yan ay isa lamang, yan ay ginamit ng Bangag administration na nagsimula ng punot dulong away na ito. Di ba? Para pabagsakin ang mga Duterte, sirain si Vice President Sara Duterte, ngayon pa lang kasi nga nakikita nila na hindi sila mananalo sa patas na laban dahil ang mga OFW, ang majority ng Pilipino ay talagang Duterte pa rin. Diba? Kaya sabi ni Inday Sara ng mga jutang ginina ninyo. Remember that white envelope na binanggit ni Inday Sara? Na pinabigay ni Lisa Tanas doon sa mga DepEd personnel. Di ba? Kaya talagang ito si Lisa Tanas at si Bangag, ito talaga ay punot dulo ng kasamaan. Isama mo na si Romualdez. Ngayon gusto nilang magbati-bati, mag-reconcile kasi alam nilang sooner ay pananagutin sila ng batas. Yang si Lisa Tanas na yan na nangidnap ng 2 bata at si Bangag, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa ni Teddy Boy Locsin na si Maria Lourdes Barcelon. Tingnan mo, tahimik yung mga asawang matanda na yan na kunin na nga lang ng lupa ay hindi pa rin. Sa ingay ni Teddy Boy Locsin, hinahamon kita, Teddy Boy Locsin Jr. Ano ang partisipasyon mo sa pangingidnap ng 2 menor de edad kasama ang asawa mong kunin na lang kayo ng lupa, puro kasamaan pa ang ginagawa ninyo. Diba? So lahat ngayon lumalabas na yung mga sinasabi ni Vice President at sinasabi natin, yung mga expose natin, diba? Laban dito na talagang ginagastos nila ang pera ng bayan para patahimikin tayong lahat. Imagine ninyo, i-contempt yung
mga staff ni Inday Sara, 'di ba? Naalala ko si Inday Sara lang mag-isa pumunta doon, no? Dahil sabi niya siya sasagot lahat. Tapos yung kasi ayaw niyang gipitin yung kanyang mga staff sa Vice President. Alam mo nakakaano 'yun, ha? Nakakabilib talaga na sasaluin na lang ni Inday Sara lahat ng mga bato. Okay, ng mga bato ng kasinungalingan ng Huwad Committee na 'yan para iligtas na yung mga nagtatrabaho lamang sa Vice President Office na ginagawa lamang ang kanilang trabaho. Sinalo niya lahat. Ngayon nakikita ninyo, di ba? Nakikita ninyo na totoo lahat, ginamit ang ayuda, pera ng bayan, di ba? E binibigay, si Lisa Tanas binibigay o binabribe lahat gamit ang pera ng bayan, samantalang kayo ngayon ay what? Lubog na lubog sa kahirapan. Oh, tama ba yan? Recently, etong issue na I believe may sinabi si Bangag na sa 2026 budget ay sasali daw siya sa budget deliberation. Di ba? Hindi pa nga niya nasasagot yung 2025 na anomaly. Tahimik sa dyan. Diyan sa nire-reset na oral arguments ng Supreme Court, yung hinain ni Attorney Vic Rodriguez, ni Kong Ungab, at yan ang pinag-usapan nila noon online, di ba? Kasama pa si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, nakita niyo ngayon si Bangag ay sasali na naman daw siya sa saan ba siya sasali? Dito sa yun nga budget deliberation na sinasabi niya ito. Ano sabi dito? Marcos may join BICAM budget deliberations. Di ba? Ang sabi dito, in a statement, Budget Secretary Amina Pangandaman said as early as January, Marcos already had directives on next year's budget, which is seen to reform a vital role in achieving economic growth. Julul, in fact, sabi niya, before the election already had instruction, we will sit on that. Uupo daw siya, makikialam daw siya dyan sa budget process na yan. Ngayon, mga kababayan, sa sobrang kasyungahan at bangag ni Marcos Jr., okay? Hindi niya inalintana na hindi niya trabaho ang maging parte ng budget deliberation. Marami na nga nagsalita dyan ng mga abogado, yan ay paglabag sa batas. Diba? Dahil sabi niya, makikialam siya dyan, diba? Makikialam siya, uupo siya, ganyan-ganyan. Ito nga 2025 budget, hindi niya maipaliwanag, tapos uupo na naman siya. Makikialam siya sa 2026 daw. Bakit? Mag-i-insert ka, Bangag? Although alam naman natin na nakikialam yan, kahit noong 2025, silently, behind the scene, ay nakikialam sila ni Lisa Tanas, yung mga bangag na yan talaga ang nagdidikta kung saan ilalagay ang budget ng Pilipinas. Kaya no wonder, mga kababayan, lubog at bulusok ang buhay ninyo. Ngayon, di ba, ang tanong nga, ang sabi nga ni Lacson dyan, parang okay lang na parang mag-observe, pero ang tanong natin, legal ba? Nasa konstitusyon ba yan na ang presidenteng adictus ay uupo dyan sa budget deliberation na yan? Hindi. Kasi hindi niya trabaho yan eh. Wala naman siya kapangyarihan yan. Sa transparency, yung nakikita ng mata natin, wala siyang kapangyarihan dyan na magsabi kung saan dadalhin yung budget na to, na ganito, na ganyan. Pero behind the scene, yan yung ginagawa niya. Ngayon, pa lang niya ni Bangag. Na kunyari, willing siyang umupo dyan, titignan niya, labag sa batas, hindi niya ginagamit yung utak niya kasi unang-una, sunog na ng pulburon. Hindi niya inisip, maka-headline lang sila na, ang bangag na presidente, wow, uupo at makikialam para, kunwari, nakatutok talaga, para scrutinize niya. Di ba? Busisiin kung saan i-allocate yung mga budget chuchu na ganyan. Isa po yung kabangagan. Siguro may mga lawyer ditong magagaling. Isa po yung kabangagan. Ay, nako, teka nga, masarap ang dila-dila. Namiot doon ang mga dila na malinti. Mga ihudi ponggol. Di ba? Magtatagal ba siya doon? Si Marcos Jr. na di ba, mula umaga hanggang gabi minsan yan dyan. Baka makita natin. Habang siya ay nandoon, mga kababayan,
Diyan sa budget deliberation na yan 2026, eh baka mainip siya at sumingit siya ng pulburon, right? Back to common sense. Thank you very much, di ba? Baka yan ang gagawin niya. O sige, doon ako, magti-trip ako doon. Di ba? Sisingot ako ng bonggang-bongga. Yan po ay isang malaking kasinungalingan na kunwari siya ay uupo dyan. Alam niya, well, baka hindi niya nga alam o nag-ano lang siya, nag-acting lang siya na kunyari ay tutukan niya yung budget na yan. Tutukan mo muna. At bakit etong National Budget 2025 na dinorobo ninyo, mga hinayupa kayo, ay nasususpend ang oral argument schedule. Hindi maipaliwanag ngayon, panibagong budget na naman sa 2026, na wala nga kayo nakikitang tangible result. Kaya tama si Inday Sara na itong presidenteng bangag at Dictus Benedictus na ito ay hindi marunong mamuno bilang isang presidente. Never ever, dahil ang namumuno ay si Lisa Tanas. Sinabi yan ni Mangga, ni Amy Marcos na ang namumuno ay hindi ang kapatid niya, ang Araneta at ang Tambalusos. Ngayon na nare-elect si Amy Marcos, maingay pa rin ba si Amy Marcos sa kakatuligsa sa mga kamag-anak niya? I'm telling you, nagamit lang kayo. Pero well, hindi rin natin alam kung nanalo talaga siya. Kaya still nananawagan tayo ng recount. Right? Ang daming issue natin sa Pilipinas na kung hindi kayo makikialam at mananahimik na lang kayo, so i-endure nyo ang kasarapan ng mga pang-aapi ng mga bangag, ng mga kidnapper, ng kung ano-ano pa, ang polboronic and everything. Mga kababayan, walang karapatang makialam si bangag at magnakaw ng pera ng bayan, pero kahit sabihin ko walang karapatan, bago pa kayo ipinanganak, sa panahon ng tatay niya, ninakaw na ang kaban ng bayan. Diba? Tapos ngayon, eto, nabudol na naman tayo, kaya nga sabi ni Inday Sara, jutang gininaka. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Ano ang sabi? Jutang gininaka Lisa Marcos. Ano sabi ni Inday doon? Na nagpadala ng, sabi ni Inday Sara, nagpadala ng video si Satanas. Kasama pa yung video, kasama yung taong yun. Diba? May sinasabi si Inday doon na kunin yung pera. Diba? Kukunin yung pera, then ipinakita niya yung nagpadala si Lisa Satanas ng video message. Diba? Para nga doon bigyan ng pera ang what? Para sa DepEd na mga tiwali, kung sino man yon. Diba? Sabi nga ni Inday doon, wala nga posisyon yung si Satanas na yan. Pero kung makautos ng pondo, akala ni Satanas, siya ang may hawak ng kaban ng bayan. Kaya sabi ko sa inyo, panagutin niyang hinayupak na Satanas na yan, ipaluwa sa kanya, sa pamilya niya, sa mga anak niya, ang pera ng bayan. Pinagtitripan yung vice president, pinagtitripan yung mga kritiko, mga palangga, yung confidential funds na paulit-ulit. Nakita ninyo? Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung ginagawa nila na sinasabi na, mag-ano-ano na lang tayo, teka wait, ba't nawala yung comment niyo mga hitad? Okay, wala. Okay. So na magbati-bati na lang, ilang bilyong piso ang kinita ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. at ang mga nilustay ni Marcos Jr. pera ng bayan para awayin ang mga Duterte. Ilang milyon piso yung panggigipit lang nila dito sa akin sa Amerika na 4 na case, milyon-milyon pera ng bayan. 'Di ba? Mga naka-align lahat kay Lisa ang nanggigipit. Ilang milyon 'yan. 'Di ba? Ang panggigipit sa akin yung assassins na binabayaran ni Satanas. Ni Lisa Satanas at ng gobyerno dito na reported na nga yan sila kako sa NBI. Ilang milyon 'yan na panggigipit, tapos gusto nila bati-bati na lang. Walang magbabate sa mga adictus. Ngayon, nung tinanong nga ni Net25 Eden na kasama sa reconciliation ay panawagan na mag-hair follicle test na si
bangag. Ano sabi dyan ng Malacanang? Paulit-ulit. Nagpatunayan na daw yan na peke. Julul. Peke pala eh. Diba? For the record, mga kababayan, hinahamon ko, diba? Nung March, nagdadakdak itong si NBI Director Santiago, na ihahantingin nila ako dito sa Amerika kahit saan man ako magtago. At sila daw ay magkakaso and everything. May sinasabi silang, ito mga tanga na extradition. Paano mo extradite ang isang taong, di ba? Ang isang taong wala namang nilabag sa batas. But syempre, ang gagawin nila dyan ay gagawa sila ng kwento. Pero hinamon ko, di ba? Ang sabi ko, Bangag Jr., Lisa Tanas, ikayo ang magkaso, hindi yung mga proxy ninyo. Kasuhan ako ni Bangag tungkol dyan sa pulburon video na yan. Di ba hinamon ko sila? Para mapatunayan ko sa buong mundo na ang video na ipinakita ko is not AI. Authenticated dito sa California. Hanggang ngayon, for the record, wala po. July pa yan sila nagdakdak noon last year. Yung lahat ng ahensya ng gobyerno, July. Ano na ngayon? Magjo-July na naman. Isang taon. Right? That is 2024, 2025 ngayon. Yeah. Mag-isang taon. Wala pa rin pong kaso si Bangag Jr. Natatakot kasi si Marcos Jr. na i-present ko yan, mga kababayan, yung kanyang, yung authentication ng pagiging bangag niya dito sa Korte ng Amerika. Takot na takot ang hinayupak na matrial dito sa Amerika. Kaya ang ginagawa, ang ginagamit ang NBI, ang PNP sa pananakot sa akin. Akala nyo naman matatakot ako sa inyo? Katulad ginagawa nyo kay Harry Roque, na paiba-iba sila ng statement, nakahanda na ang warrant of arrest ni Harry Roque. Kanila, ang Interpol, chuchuchucho, nakahanda na, dadamputin daw nila. Tapos later on, sabi ng DOJ ay hindi, antayin daw nila yung tagapagsalita nila kasi habang naka-process yung asylum visa o application ni Attorney Harry Roque, ay hindi nila pwedeng damputin. So hindi talaga sila nag-uusap. Talagang naninindak lang sila. Hindi nga nila mapakita eh. Yung warrant of arrest ko nga na pito yan eh. Ayaw nila sabihin sa media. Alam mo kasi makakalaboso yung mga gagong yan. At I reported them already na gumawa sila ng peking address. Di ba? Nireport ko na dito sa bansang Amerika. So, gayon din kay Harry Roque, ipakita nyo yung warrant of arrest. Hindi yung, naano na namin, yung Interpol. Kahit yung mga inayupak na yan, mananagot din sa Interpol. Mananagot din yan sa kanilang mga gawa-gawang kwento. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay what? Parang trial by publicity. Magsasalta sila ng mga, ganito si Marlica, ganyan, extradite, muntik na maging expedite. Di ba? I-expedite na natin ang pagbulusok sa mga jutang genimis na yan. Yan po ang gawain nila. Nakipagsabwatan ang gobyerno ni Marcos Jr. na gumawa ng peking dokumento. It's original document pero inabuso ang kapangyarihan ng institusyon, ng gobyerno para mag-fabricate ng mga crime, mag-fabricate ng address. Kaya yan takot sila ngayon. Lumabas kaya nga, di ba? Napag-usapan namin ni JM ay naka-alerto yung mga hepe na kung saan-saan yan, CIDG, kung saan pa man, kung sino man dyan yung may access din sa mga warrant of arrest. Tinatakot nila ang mga pulis na magtingin dyan kung sino-sino may mga warrant of arrest na let's say vloggers, kasi nakikita yata yan sa mga pag-login na ganyan, di ba? So, tinatakot nila na huwag magbigay ng information dito sa mga may warrant of arrest. Di ba? Gusto nila kaming arestuhin, hindi ba dapat i-publish nila lahat ng warrant of arrest namin? Kayong mga media. Kunin nyo dyan sa NBI para naman ipahiya nyo si Marlica. Marlica? Harry Roque, 7 ang warrant of arrest. You failed sa sa fair reporting. Kayo mga media, naisip nyo ba na kunin sa DOJ o kung saan man galing ang NBI ni Harry Roque at yung, NBI, warrant of arrest. Naisip nyo ba na tanungin, nasaan yung warrant of arrest ni Harry Roque? Nasaan yung Interpol record?
Putang ina, ginagago kayo, pinipake news kayo, ilabas nyo. Like sa akin, sinasabi ng NBI, may warrant of arrest. Ngayon, ilabas nyo. Alam nyo kung bakit sila takot ilabas yung mga warrant of arrest na yan? Like particular sa akin. Kasi takot sila makita ng buong mundo, ng FBI, ng US government, at ng iba pang gobyerno na sila ay inabuso nila ang kapangyarihan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay tinatakot nila ng Bangag Administration yung mga pulis na magbigay ng mga warrant of arrest copies sa amin kasi mga kababayan, alam nilang lumabag sila ng batas. Ano ang purpose ng warrant of arrest? Particularly kay Maharlika. Yung warrant of arrest na yan ay exclusive lang dyan sa Pilipinas na the moment, di ba, ay step foot sa Pilipinas, ay gagamitin nila yung peking warrant of arrest, peking fabricated crime, to harass me, to gurgur me, para dalhin ako sa presinto o mag-shot ako and everything. Exclusive yan. Diyan lang sa Pilipinas. Takot yan sila ilabas. Yang si Zaldico, yung hayop na yan. Di ba? 4 na warrant of arrest ang pinagawa niya doon sa Legazpi Albay. Ba? Takot sila ngayon ilabas yan. Kasi alam nila na sila ay naggumawa ng peking address laban sa mga taong katulad ko. At dyan eto tanong ko sa inyo, kay Harry Roque. May nakita ba kayo? Sige nga, na warrant of arrest ni Harry, hindi ba puro publicity lang? Harry Roque, meron ng Interpol. Harry Roque, aarestuhin na. Di ba? Hi, Josh. Hindi ako uwi, Josh. Salamat, Josh. Ngayon, mga kababayan, yan ang issue ngayon. O, tignan nyo. Wala pang 6 na buwan, itong J. Ruiz ay napapabalita na ito ay bibiyakin ang kanyang ang duet. O ang jungo. Bibiyakin ang jungo. O, bakit kamo? O, sabi dito ng source, Bangag reportedly wants someone with stronger management chops, particularly in handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on the front. Okay, mga kababayan. Ano pa dito?